Ang Ebanghelyo ngayong Lunes, ika-3 ng Marso ay mula kay San Marcos. Nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." Sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga yan." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, "May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin." Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, "Tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa sinabi niyang ito. Ngunit muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't nagtanong sila, "Kung gayon, sino pa kaya ang maliligtas?" Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang nagsulat ng ating Faithful Reflection ngayong araw ay si Brother Christian Pustuna ng Hand of the Sower Catholic Community. Kayamanang makadiyos. Iba-iba ang yaman na maaaring meron tayo sa ating buhay. Maaaring ito ay pera, ari-arian, mataas na posisyon, marangyang pamumuhay, o iba pang mga uri ng yaman ng mundo. Ang ating taglay na yaman ang kadalasang nagiging dahilanan kung bakit hindi tayo makasunod kay Jesus. Ang lalaking mayaman sa ating ebanghelyo ngayon ay nagtanong kung paano niya makakamit ang buhay na walang hanggan. Nagawa na niya ang mga kautusan ng Diyos, ngunit sinagot siya ni Jesus na ipagbili ang kanyang ari-arian at ipamigay ito sa mga dukha. Pagkarinig niya nito, siya'y nanlumo at umalis ng malungkot. Kung iisipin natin ang ating mga pinaghirapan at mga naipundar ay pakikinabangan lamang ng ibang tao at hindi tayo o mahal natin sa buhay ang makikinabang nito, parang hindi madaling gawin na ipagbili at ipamigay ang mga ito. Ngunit ang nais na ipagkaloob ni Jesus sa atin ay higit pa sa material na bagay, higit pa sa kayamanan ng mundo. Ang ipagkakaloob ni Jesus ay ang kanyang kaharian sa langit. Kaya't nararapat lamang na hindi tayo maging alipin ng ating mga taglay na yaman. Bagkus, ipasakop at gamitin natin ang mga ito sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos upang ang maranasan natin dito sa lupa ay ang para ng sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo po akong payamanin ang aking relasyon sa iyo at sa aking kapwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.